Ikaw, BJ, ang nagsasabi na si Dave ay masama. O si Dave na naman yung masama dyan. Sabi ko naman sa inyo, ingatan nyo magsalita na sasabihin nyo sa live. Si Daisy, sinasabihan si Dave na sira ulo. E di, sira ulo na kung babalik pa, di ba? Ikaw, sinasabihan mo na si Dave masama dito. Tingnan nyo yung reaction niya sa video ko. O, black and white ako. Alam mo, BJ, kahit na normal video lang yan na ilalagay mo dyan, hindi kita i-strike, di ko naman ugali. Hindi ako nang i-strike, BJ. Oh. Yan mo, ayusin mo yung kulay niyan. Minsan lang maging pogi eh. Pakinggan natin guys ha. Papakita ko lang po to sa inyo na yung pong sinasabi ko bilang isang kasi matitigas ang ulo nila. Ang katwiran po nito ay pwede pa rin daw pong pag-usapan yung mga wakwak. Pwede naman talaga. Di ba? Ano bang ano ng mga wakwak? Ang ano lang naman dito si Dave at saka Manalastas eh. Mga wakwak, wala namang kwenta yun. Huwag mo nang pagtakpan. Oo, hindi naman daw po si Dave yung babanatan kasi nakiusap na daw po sa kanila na iiwas na po yung issue kay Dave. Pero itong mga tumatitigas ang ulo, sige pa rin ang banat sa mga wakwak. Kami pa talaga matigas ang ulo. Bakit hindi mo sitahin si Daisy? Si Daisy yung todo kami, nire-reaction na lang namin. Pero hindi po talaga naiiwasan, si Dave pa rin po yung nadidiin dyan. Malamang, yun yung binabanggit ng mga wakwak eh. Diba? Mga wakwak ang bumabanggit dyan eh. Mga wakwak ang nagdidiin eh. Sabi pa nga ni Daisy, sira ulo daw eh. Sira ulo daw si Dave eh. Ayan o. Game ko no, ay pinapalabas nila para lang sirahan siya. E di, sira ulo na kung babalik pa, di ba? Sinasabihan niyang sira ulo pag bumalik si Dave eh. Diba? Matindi tong si Ursula mambas kay Dave. Yung mga katekram nga natin dyan sa baba, napaka-ano pa nila para kung ano-ano sinasabi kay Dave, napaka-soft pa nga eh. Diba? Si Daisy, sinasabi yan si Dave na sira ulo pag bumalik. Yung mga katekram natin, ano sinasabi kapag bumalik si Dave? Ang sinasabi nila, pag bumalik si Dave, hindi na kami manunood kay Tatay Tekram o sa channel ni Tatay Tekram. Yun ang sinasabi. Diba? Ito si Daisy. Ito si Daisy. Diba? Ito ulitin ko. Yung mga katekram natin, no? Kapag binabash nila si Dave, ang sinasabi lang nila, kapag bumalik si Dave sa Manalastas o pag pinabalik pa yan, hindi na ako manunood. Mag-unfollow na ako kay Tatay Tekram. Yun ang sinasabi. Diba? Pero ito si Ursula, pag bumalik si Dave sa Manalastas, sira ulo daw. Mas matindi yung pambabas dito kay Dave kaysa doon sa mga katekram natin. Sa mga katekram natin, pag bumalik si Dave, ang sabi nila, mag-unfollow sila kay Tatay Tekram eh. Hindi na manonood eh. Wala silang sinabi na hindi maganda kay Dave. Pero si Ursula, ano sabi? Palabas nila para lang sirahan siya. E di, sira ulo na kung babalik pa, di ba? Sira ulo pag bumalik. Di ba? Alin yung matindi doon? Alin yung matindi doon? Yung nagsasabi lang na i-unfollow namin si Tatay Ram pag binabalik o pag bumalik si Gador, si Dave. Itong sinasabi ni Ursula na sira ulo pag bumalik. Di ba? Nagigets nyo ba? Ay, nako. Si Ursula talaga ang pinakamalupit na basher ni Dave. Hindi lang halata. Di ba? Pero basher yan. Ay, kao ba naman? Sasabihan niya na sira ulo si Dave. Di ba? Tuloy natin to kay kay Tukmol. Tuloy natin yung kay Tukmol. Sabi niya, anong paliwanag ka dito? Today pa rin po nandidiin dyan. After po nitong live na to, tapos na muna ako, hindi na muna ako magsasalita. Aroy, naduwag. After daw nung live niya na yan, hindi na raw siya muna magsasalita. Wag ka na talaga magsalita kasi walang kwenta yung mga sinasabi mo. Kasi kung may kwenta yung mga sinasabi mo, hindi mo i-delete yung mga video mo o yung mga live mo. So kaya mo dinelete, tinanggal yung mga live mo kasi wala namang kakwenta-kwenta yon. Di ba? Diga?
Oo. Aminin mo, wala naman talagang kwenta yung mga live mo, kaya dinilit mo. Di ba? Ah. Ah. About dyan sa issue na yan. Hindi ko na po pag-usapan yung issue. Ang sinasabi ko lang po dito, matitigas pa rin ang ulo nila. Naka. Tingnan natin. Tingnan natin kung may makukuha ka dyan. Na gusto pa rin makapag-content, gusto pa rin po makapag-vlog, makapag-live, tinatapik pa rin po yung issue ni Dave at ni Ramil. Aba, ay sino ka ba para pigilan kami na mag-live? Ay channel namin to eh. Di ba? Bakit? Kami ba yung nag-o-open? Ha? Ng issue? O topic? Di ba mga wakwak si Daisy? Bakit si Daisy hindi mo masita? Oo. Ba't si Stephen hindi mo masita? Oo. Oo. Ito po yung patunay, mga kapambihira, Mm. na ganun po yung nangyayari. O, tingnan niyo po ito po yung katwiran niya. Oo. Sige. Basta kay Lord Debiel Espinosa de Talo. Nag-post niyan eh. Oh, wait lang. Bakit binigyan mo pa ng pansin? Ha? Hindi, wait lang. Tingnan natin. Naksan ko lang. Narinig niyo po. Sinabi na nga na bawal ang masamang komento. Bakit nagko-comment ka dyan ng hindi maganda para kay Tatay Tekram? Totoo naman. Bakit nagko-comment? Ano masama ng BJ? Kasi masama naman yung comment ni Stephanie labang kay Tatay Tekram, di ba? Ganun nga, nangangatwiran na sila. Bakit daw si Ninong Stephen ay nagko-comment ng hindi maganda? Bakit nga? Di ba sinabihan nga, wala nang wag ibaba si Biel, wag pag-uusapan yung about sa Mandalastas. Bakit nagpo-post si Stephen? Ba't di mo masaway? Ayan po kasi po. Di ba? Napapakamot ka sa ulo kasi ang hirap ipagtanggol ni Stephen, di ba? Kita niyo, pakakamot siya sa ulo. Ayan, oo. Gusto pa rin makapag-content, gusto pa rin po makapag-vlog, makapag-live. Tinatapik pa rin po yung issue ni Dave at ni Ramil. Ito po. Wala kaming tinatopic na issue about kay between Dave at saka Manalastas. Hindi kami yung nagtatopic. Yung mga wakwak si Daisy at saka si Stephen. Bobo ka ba? Sila yung nagtatopic. Ngayon, nire-reaction na namin. Okay? Masasama talaga si Biel kasi yun yung topic nila, di ba? Sila yung nagtatopic eh. Kami, nagbibigay lang kami ng reaksyon. Ito po yung patunay, mga kapambihira. Tingnan nyo, kakamot sa ulo yan kasi ang hirap ipagtanggol ni Stephen dito. Ganun po yung nangyayari. O, tingnan nyo po ito po yung katwiran niya. Basta kay Lord Debiel Espinosa de Talo. Nag-post yan eh. Wait lang. Bakit binigyan mo pa ng pansin? Hindi, wait lang. Naksan ko lang. Narinig niyo po. Sinabi na nga na bawal ang masamang komento. Bakit nagko-comment ka dyan ng hindi maganda para kay Tatay Tekram? Ganun na. Tingnan mo kakamot sa ulo. Tingnan nyo kakamot sa ulo kasi, nag-post si Stephen ng hindi maganda labang kay Tatay Tekram. Ngayon, hindi niya alam kung paano ipagtatanggol si Stephen. Nahihirapan siya, kaya kamot siya sa ulo. Nangangatwiran na sila. Bakit? Kahit hindi makati yung ulo niya, napapakamot siya. Diba? Naku, BJ, kitang-kita sa mga galaw mo na nahihirapan kang ipagtanggol. Si Stephen, sa ilog-log, bakit naman kasi nag-post ka pa? Bakit naman kasi nag-post ka pa, Stephen? Ayan tuloy, meron silang maibabato sa iyo. Ayan tuloy, ang hirap-hirap mong ipagtanggol. Kahit hindi makati yung ulo ko, napapakamot na ako. Tignan nyo. Makikita naman sa galaw yan, guys, kung nahihirapan siya ipagtanggol. Maganda, para kay Tekram. Ayan ganun na, nangangatwiran na sila. Bakit daw si Ninong Stephen? Bakit kamot-kamot ka sa ulo? Makati ba yung ulo mo? Bigla bang kumate? O napapakamot ka kahit hindi makati yung ulo mo? BJ, bakit ka napapakamot sa ulo, sa mayon, baka may psychology dyan. Anong ibig sabihin na pag ang isang tao napapakamot sa ulo kahit hindi makati, anong ibig sabihin? Meron bang mga psychology dyan? Pag ang isang tao daw, nangangamot sa ulo kahit na hindi makati, parang ito ay against sa kanyang
Oo, against. Kumbaga, hindi niya gusto yung gagawin niya na pagtatanggol kay Stephen. Halimbawa, isang bata. Isang bata. Inutusan mo maghugas ng pinggan, biglang kakamot sa ulo. Ibig sabihin, ayaw. Ayaw, di ba? Ibig sabihin, sa mga psychology, kung hindi ako nagkakamali, pag kumamot, ano ba yan? Magre-reklamo. Si BJ, ganon. Iba yung kinikilos ng katawan niya, doon sa sinasabi ng bibig niya. Ibig sabihin, ayaw. Nahihirapan siya ipagtanggol. Parang ayaw niyang ipagtanggol si Stephen dito, pero kailangan. Oo. Baka bawiin yung 60K windang. Diba? Kamot sa ulo. Ay, nagko-comment ng hindi maganda. Yan po. Diba? Kamot. Ay, ano yan? Diba? Nahihirapan siya kung ano sasabihin niya. Kaya doon sa pagkakamot niya sa ulo, kahit di makati, doon sa umuhugot ng sasabihin niya. Kasi po talaga, magulo na naman to. Ang kukulit eh. Ang kukulit, yung Stephen at saka Daisy ang makulit. Sila yung makulit. Hindi pwedeng mag-post sila na mag-post, tapos kami walang gagawin. Kami, magre-reaction lang kami sa ipopost sila at sasabihin nila. Hindi kami mauuna. Wala. Pansin mo, yung mga content ko dito, reaction ko lang doon sa mga sinasabi ni Daisy, sa pinupost si Stephen. Wala na akong ibang dinadagdag. Wala na akong ibang dinadagdag dito. As in, wala. Katulad niya, no? Sa'yo, wala naman akong ibang dinadagdag, Ang kukulit po eh. Okay lang yun. Ang kukulit, yun na lang yung nasabi niya, ang kukulit. Yun na lang talaga yung nasabi niya, ang kukulit. Diba? BJ, doon malalaman ang mga manonood na mga balahura sila, professionalism, wala sila doon kagaya ni Japin na nanonood po. Reaction mo kanina, wag na natin sila gayahin. Yun po, ito po mga kapambihira. So, pagbigyan na po natin na nakapagbigay po ng sama ng loob din yung ibang mga kapanig ni Dave. Sila din nakapagbigay din po ng sama ng loob. Ito po ay last ko na pong live patungkol dyan. Last live ka na kasi napahiya ka na sa 2.7 million. Di ba yung lagi yun yung kinukontent mo 2.7 million. Nakita mo ngayon si Dave sa live ni Tech June. Nandun siya. Wala na. Sa isip-isip mo, wala na. Wala na kung dapat ipaglaban. Wala na. Nandun na. Nakipag-ayos na. Aroy. Alam mo yon, mawawalan ka na ng content, na-strike ka pa, aroy. Aray ko. Aray ko. Aray ka. Sa usapin na yan. Last ko na pong live yan. Patungkol dyan sa usapin na yan. Hindi ko na po pakikialaman yung mga ano na yan. Hindi mo naman kasi pwedeng pakialaman yung mga pinupost si Stephen. Yung mga sinasabi ni Daisy. Babawiin nila yung 60K. Sige. Ligwak ang 2.7 million. Aray ko. Wala na. Kasi wala kang bayag, wala kang paninindigan. Kung talagang totoo ang pakikipaglaban mo at pagtatanggol mo kay Biel, kahit na ano pang pagsubok ang harapin mo niyan, itutuloy at itutuloy mo pa rin yan. Ganon ang pakikipagdigma, ganon ang ibig sabihin ng totoong pagtatanggol at pakikipaglaban laban sa tao na kinakampihan mo. Laban sa para sa tao na pinaglalaban mo. Mali-mali na sinasabi ko. Kung talagang totoo yung pakikipaglaban mo at totoo na yung tao na yun ay pinaglalaban mo talaga na bukal sa puso mo, kahit paano mangyari sa channel mo, kahit ano pang meron dyan, hindi ka susuko, hindi ka titigil, ipagtatanggol mo pa rin. Kaso wala, tumigil, titigil na raw niya. Tulad ko. Alam ko na pwede ako makakasuhan dito kasi nga may implement yung lawyer na pinapatigil kami. Pero hindi ako tumitigil, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kasuhan nila ako. Basta ako, gusto ko lang patunayan na totoo ang pagtatanggol ko kay Tatay Tekram. Yun lang yun. Walang halong bahid na kaplastikan.
bakit? Kung kasuhan ako, edi kasuhan, walang problema. Ha? Diba? Ganun lang yung kasimple. Ba't ako natatakot? Ha? Diba? So, habang tinitira ng mga yan, ang Manalastas family ni Stephen, habang mayroon kami nakikita, nababasa, naririnig, titira din kami. Hindi pwedeng hindi. Basta kami, ako, magdi-disclaimer ako na walang kinalaman ng Manalastas kung ano man ang lumabas sa bibig ko. Ganun lang kasimple. Oh, di ba? Oh, walang kinalaman kung ano man yung magiging kuro-kuro opinion ko. Walang kinalaman ng Manalastas. Oh, di ba? Ganun kasimple. Eh, ikaw, wala na. Urong bayag, last na to. Kasi wala kayong bayag at hindi naman talaga totoo yung pagtatanggol mo. Pera-pera ka lang. Mga Mga duwag na naman, kamot na naman ikaw sa ulo. Ayan, mga ano na yan, mga kamot ka na naman sa ulo kahit di Makati. Ano ba, lagi ka kumakamot sa ulo na kailang kamot ka na. Sa totoo lang, mas Makati pa yung ulo ko pero hindi ako nagkakamot dito. Ikaw, puro kamot ka sa ulo, nahalata sa mannerism mo. Nahalata sa galaw mo. Bakit ka kumakamot sa ulo? Ha? Diba? Sa mga psychology dyan, inuulit ko, anong ibig sabihin nito? Puro kamot sa ulo. Nalusaw yung komisyon sa kalabaw. Aray ko. Kamot na kamot sa unan ba to? mga bumabalahura kay Dave. Ano mga bumabalahura? Wala na nang babalahura dito. Ako, hindi ko na binabalahura si Dave. Wala na kayo maririnig na binabalahura ko si Dave. Anong babalahura kay Dave? Si Daisy. Si Daisy anong babalahura kay Dave? Kita nyo to? Kita nyo yan? Para lang sirahan siya. Eh di, sira ulo na. Kung babalik pa, di ba? Sinasabihan niyang sira ulo. Ha? Pag bumalik si Dave daw, sira ulo. Si Daisy anong babalahura kay Dave? Hindi kami. Siya nasabi na sira ulo si Dave pag bumalik eh. Saan kayo nakakita nun? Sasabihan niya yung tao na sira ulo. Hindi nga nasabi niya ni Tatay Tekram kay Dave. Manalastas walang sinasabing ganyan ang Manalastas at si Tatay Tekram kay Dave. Mismo si Ursula lang nagsabi na sira ulo. Di ba? Nako, itatanggi yan ni Daisy. Itatanggi yan. Ay, naka, Daisy. Kaya niya kasi sabihan si Dave na sira ulo kapag bumalik sa Manalastas. Yun yung tingin niya kay Dave pag bumalik sa Manalastas. Nagigets ba? Ninang, precious bigay labisara sa'yo. Diba? Ano pa sabi dito? Pagbibigyan ko po yung request ng lawyer. This is, sabi ko nga, yung title ko nga po, panawagan lang po yan. Kasi parang nagiging unfair po, nagiging bias po sa side po ng panig ni Dave. Kasi sila, atake ng atake, pero hindi po naiiwasan. Atake kami ng atake sa mga wakwak, hindi kay Dave. Hindi namin inaatake si Dave dito. Ang inaatake namin dito is yung mga post ng post si Stephen at saka si Daisy na kung ano-ano sinasabi about sa sidecar. Yan yung inaatake namin. Ako, inaatake ko. Si Dave, hindi na. Kasi, syempre, sabi ng lawyer eh. Respect natin yung lawyer. Di ba? Si Daisy, nilalabas pa kung ano yung sinasabi ng lawyer. Di ba? Walang kayong maririnig na binabas ko si Dave dito. Si Daisy po ang maririnig nyo na binabas niya si Dave na sinasabihan niyang sira ulo pag bumalik sa Manalastas. Hindi naman totoong lihim ko, no? Ay pinapalabas nila para lang sirahan siya. Eh di, sira ulo na kung babalik pa, di ba? Di ba? Di ba? Sira ulo pag bumalik daw, Gago talaga tong Daisy na to no? Di nag-iisip na sasabihin. Piliin mo kasi yung salita, Daisy. Kasi pwede kita mabutasan dyan. Naku po. Tapos sasabihin mo na naman, bibigyan ng hindi magandang kahulugan yung sinasabi mo. Pusang gala, alam nga namang bigyan ko ng magandang kahulugan yung sinasabi mo na sira ulo, tarantado ka pa.
Kung kung ang sinabi mo mabait, eh di maganda ang kaluhugan nun. Ha? Anong kaluhugan? Kahulugan. Eh, yung sinabi mo salita, sira ulo eh. Paano ko bibigyan ng magandang kahulugan yan? Oh, pangit talaga yung kahulugan ng sira ulo. Ikaw ba naman sabihan sira ulo? Oh, di ba? Wag mo kaming paghanapan o wag mo ako paghanapan na maganda ang sasabihin ko diyan sa sinabi mong salita na sira ulo, tarantada ka. Di ba? Balik tayo kay BJ. Si Dave pa rin po yung nadidiin. Okay, gusto Hindi nadidiin. Wala nang nadidiin dito. Hindi na nadidiin si Dave dito. Ang nadidiin dito si Stephen at saka si DC kasi sinungaling sila. Oo, pinagpipilitan nila na may sidecar. Tapos dito, ang nadidiin dito si DC din kasi siya yung nagsasabi ng sira ulo. Nako naman talaga. Talaga. ko lang pong linawin. Gusto Gusto niya raw linawin. Oo. Ito. Ang tanong, malilinawan ba? Kung hindi ka ba naman tungaw? Oo. Ayan, banat pa rin po sila ng banat sa mga Sino binabanatan ko dyan? BJ, ha? Sino? Sagutin mo, sino binabanatan ko dyan? reactors ay sa mga kampo ni Dave. Mga wakwak. Yun yung binabanatan ko, hindi si Dave. Di ba? Ikaw na nagsabi, banat ng banat sa kampo ni Dave. Yung mga wakwak yun. Iba naman si Dave eh. Wala naman sinabi doon natigilan ng mga wakwak, ha? Si Dave lang. Issue sa pagitan ng Manalastas at saka kay Dave, Pero hindi kasali yung mga wakwak, si Dave naman yung may kaso-kaso, hindi naman yung mga wakwak, Banat pa rin po sila ng banat sa mga reactors ay sa mga kampo ni Dave. Pero hindi po maiiwasan, nadadamay po talaga dyan si Dave. Paano madadamay? Hindi naman kami yung nandadamay eh. Yung mga kampo ni Dave ang nandadamay kay Dave. Pero kami hindi. Sila yung may sinasabi at dinadamay si Dave. Katulad na lang nito. Dinamay niya si Dave dito. Ano ba siya na tumira doon? Lahat na lang ng kilos ibinabato sa kanya. Lahat na lang ng hindi naman totoong lihim ko, ay pinapalabas nila para lang sirahan siya. Eh di, sira ulo na kung babalik pa, di ba? Si Dave ang sinasabihan niya dyan. Sila ang nagbadadamay kay Dave. Hindi kami. Ha? Ano na, BJ? Di ba? Wait lang, pabilisan ko. Pinabilisan mo pa. Hindi kita i-strike dyan. Huwag ka mag-alala, Nantutungaw na naman tong isa dito. Tungaw naman talaga kayo, tungaw naman talaga kayo. Kita mo naman yan, Sa sobrang tungaw mo, Sa sobrang tungaw mo, BJ, akalain mo na sasabihin mo, last na to. Hindi na niya kaya ipaglaban si Dave. Kung hindi mo kaya ipaglaban si Dave, ipaglaban mo man lang yung mga wakwa. Yung mga kasama mo, si Daisy, si Stephen, ipaglaban mo naman. Lodi Santos, may galab shoutout sa'yo. Hello din po. Tuloy natin, Bilisan ko lang konti. Bibilisan daw niya konti, baka strike ko din daw siya. Kasi pugin ang ina mo, sasabihin mo yun sana hindi mo nabigyan pensa, pero pinost mo. Tarantado ka, bubo ka ba? Wala, puro ganyan yan. Sige, may sasabihin siya dyan Dahil hindi nagpaalam sa inyo, na si Dave, makikipagkita at makikipag-ayos. Ito, tinan nyo. Ano sasabihin ko dyan? Hindi sila nalilito. Isa ka rin ko. Ano sasabihin ko? Pero para maliwanagan itong mga masugid na nagmamahal kay Kuya Biel, na nalilito. Hindi sila nalilito. Isa ka rin sa nasaktan dahil hindi nagpaalam sa inyo, na si Dave, makikipagkita at makikipag-ayos. Totoo naman. Sakit sa damdamin nyo na makikipag-ayos si Dave sa Manalastas. Masakit yun pa. Totoo naman. Para sa inyo. Lalong-lalo na, yung hindi niya pagpapaalam sa... Totoo naman na masakit sa kanila. Di ba? Si Daisy na umamin, nawindang nga di ba? Nawala nga sila sa issue, nawindang. Alam nyo ba yung nawindang? Si Stephen nakapag-post ng It's a Prank. Kasi nasaktan sila, nawindang Totoo naman yon. Huwag nyo na itanggi. Sa inyo, anong pakiramdam? Na tinatawan-tawanan nyo si Tatay Tekram noon? Nung hindi nagparamdam at pinoloso po niya pa, may maglalayas ba na hindi magparamdam? Ayan, mga kapambihira. So, si Dave na naman yung masama dyan. Paano naging masama si Dave? Paano naging masama si Dave? Ikaw naman, Days. Ikaw, BJ, ang nagsasabi na si Dave ay masama. Sabi ko naman sa inyo, ingatan nyo magsalita ng salita na sasabihin nyo sa live. Eto,
bubutasan na naman kita dito. Si Daisy sinasabihan si Dave na sira ulo. Ikaw, sinasabihan mo na si Dave masama dito. Wala naman ako sinabing salita dyan na si Dave ay masama. Ikaw, BJ, ang nagsabi na si Dave na naman ang masama dito. Ikaw ang nagsabi na masama si Dave. Doon sa salita ko, may narinig ka ba na si Dave, na sinabi ko si Dave ay masama? Wala. Ang sinasabi ko dyan, hindi nagpaalam sa kanila si Dave, which is totoo, kaya nasaktan sila. Ngayon, tinanong ko, anong pakiramdam na hindi nagpaalam sa inyo si Dave? Na dating ginawa kay Tatay Tekram nung naglayas siya. Yung mga wakwak ang sinasabi ko, pinupunto ko, hindi si Dave. Wala ako sinabing masama si Dave. Ikaw ang nagsabi ngayon na si Dave ay masama. Ano ka ngayon? Ayan o. Ayan o. Maparamdaan. Ayan, mga kapambihira. So si Dave na naman yung masama dyan. Na katulad daw ng ginawa ni Dave dun sa hindi pagpapaalam sa mga lastas, ganun din daw yung ginawa ni Dave, hindi nagpaalam sa mga kampo ng mga wakwak. So, unending na naman po yan. Then, sinabi mong si Dave yung masama dyan. Ikaw, sa bibig mo mismo lumabas ang salitang si Dave yung masama. Kahit ako, wala akong sinasabing masama dyan sa video ko. Wala nga nagko-comment dyan na si Dave ay masama eh. Kasi, wala akong salitang sinabing ganon tungkol kay Dave. Pero ikaw, nagsalita ka ng si Dave ay masama. So ano isipin ng tao? Masama si Dave kasi sinabi mo, tarantado. So ito si Daisy at saka si BJ, sila yung mga nambabas ngayon kay Dave. Si Ursula, sira ulo, ang sinasabi niya kay Dave. Ito naman, masama si Dave. Galingan niyang gumamit ng salita na hindi kayo mabubutasan, di ba? So sino ngayon na nambabas kay Dave? Kayo. Hindi kami. Wala kaming masamang sinasabi kay Dave ngayon, di ba? Wala. Kayo, ikaw, kita nyo naman, narinig nyo kung ano sinabi ni BJ dito. Pinapasama niya si Dave dito. At sinabi niya talaga yung salitang masama si Dave dito. Bakit ko nababanggit si Dave? Binanggit niya eh. Binanggit ni BJ eh. Sinabi pa nga ni BJ na masama si Dave eh. Baka mamaya sabihin nyo, fake news na naman ako ayan Hindi nagpaalam sa mga kampo ng mga wakwak. Pagpapaalam sa mga lastas, ganun din daw yung ginawa. Katulad daw ng ginawa ni Dave dun sa hindi pagpapaalam sa mga lastas, ganun din daw yung ginawa ni Dave. Hindi kasi si Dave yung pinupunto ko dyan, kundi yung mga wakwak, ano yung pakiramdam ng mga wakwak ang pinupunto ko dyan, hindi si Dave, tungaw! Yung pakiramdam ng mga wakwak ang hina-highlights ko dyan. Ano yung pakiramdam nila na hindi nagpaalam si Dave sa kanila? Wala ako sinabi na, tama ba yung ginawa ni Dave na hindi magpaalam sa mga wakwak? Walang ganun. Ang pinupunto ko dyan, yung nararamdaman ng wakwak, hindi yung kung anong meron si Dave. Tungaw! Diba? Pilit mong binabago, kaya ngayon, ikaw ngayon, ang nagsabi ng salitang masama tungkol kay Dave. Huli ka, Balbon. Dave hindi nagpaalam sa mga kampo, hindi na naman yung masama. Alias ba na hindi magparamdam? Ayan, mga kapambihira. So si Dave na naman yung masama dyan. Ayan ikaw ang nagsabi niya, si Dave ang masama. Pero kami mga reaktor, wala kaming sinasabi. Wala akong sinasabing si Dave ay masama, Wala. Ikaw nagsabi na si Dave ay masama. Nako, Dave. Paano ba itong mga reaktor mo na to? Walang ingat sa pagsasalita. Ulitin natin. Sarap ulit-ulitin, paramdam. Ayan, mga kapambihira. So si Dave na naman yung masama dyan. Kung hindi ka ba naman tungaw ba't kailangan mong sabihin na si Dave ay masama kahit wala naman kaming sinasabi na si Dave ay masama? Diba? Ano na, BJ?
Nako, bobo ka kasi magreaksyon. Ha? Kasi dyan sa sinasabi ko at binibigyan mo ng reaksyon, alam mo kung anong pinupunto ko dyan? Yung pakiramdam ng mga wakwak. Hindi yung pagiging masama ni Dave. Ha? Ang layo. Akalain mo, yung binibigyan mo ng reaksyon, ang pinupunto ko, yung pakiramdam ng mga wakwak. Ano yung pakiramdam? Tapos bigla mong babaguhin, at sasabihin mong, yung kasamaan ni Dave, what the heck sa'yo? Pero wala kayong maririnig, sa sinabi ko o sa lumabas sa bibig ko dyan, na ikakasamaan ni Dave. Wala. Wala. Hindi ko hina-highlights na hindi maganda o hindi mabuti yung ginawa ni Dave dyan. Ang hina-highlights ko dyan, yung pakiramdam ng mga wakwak na hindi nagpaalam si Dave. Ay paano ko sabihin ko, tama lang yung ginawa ni Dave. Hindi masama yung ginawa ni Dave na hindi magpaalam sa mga wakwak kasi pipigilan niya na makipagkita eh. Di ba? Sinabi ko yan dyan. Sinabi ko yung BG dyan. Tama lang yung ginawa ni Dave na hindi magpaalam sa kanila. Para matapos na at magkaroon na ng closure ang Manalastas at si Dave. Ang ganda-ganda nga sinabi ko dyan eh. Tapos palalabasin mo na sinabi ko na masama si Dave kahit ikaw naman yung nagsalita na masama na naman si Dave. Ikaw nagsabi niyan na masama si Dave, hindi kami. Ay, nakaparamdam ka. Ayan, mga kapambihira. So, si Dave na naman yung masama dyan, na di ba? Si Dave na naman yung masama. Si Ursula naman, ano sinabi ni Ursula? Ay pinapalabas nila para lang sirahan siya. E di, sira ulo na kung babalik pa, di ba? So, itong dalawang na to, si BJ at si Ursula po, ang nambabash kay Dave. Okay? Silang dalawa po ang nambabash kay Dave. Si BJ, sinasabihan niya na masama si Dave. Si Ursula naman, sinasabihan niya na sira ulo. Aray ko! Pero tayo, dito sa live natin, wala tayong sinasabi na kahit na ano, na masama laban kay Dave dito. Yung hindi pagpapaalam ni Dave kay Stephen at saka kay Ursula, good yun. Hindi masama yun. Mabuti yun. Para magkaroon ng closure ang Manalastas at si Dave. Good job siya doon. Hindi siya nagpaalam. Di ba? Baka, BJ, baka sabihin mo, sinasabi ko na masama yung ginawa ni Dave, Hindi yun masama. Good job nga si Dave dun eh, na hindi siya nagpaalam eh. Dito kay Daisy at saka kay Stephen sa mga wakwak eh. Pero ikaw, ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? BJ? Ano sinasabi mo kay Dave? Ano sinasabi mo? ayan, mga kapambihira. So, si Dave na naman yung masama dyan. Ikaw nagsabi niyan, tungaw. Matalang kami, Ako, good lang yung ginawa ni Dave, na siya hindi nagpaalam. Okay? Para magkaroon na ng closure. Okay? Ang issue sa pagitan ng Manalastas at kay Dave. Pero ikaw, BJ, sasabihin mo, masama na naman si Dave. Tapos si Ursula, sasabihin niya, sira ulo. Kung lihim ko, no, ay pinapalabas nila para lang sirahan siya. E di, sira ulo na kung babalik pa, di ba? Ngayon, tatanungin ko sa inyo, sino ang nambabash kay Dave? Aray ko.